10 taon akong naging anino sa sarili kong tahanan. Pero ngayon, ako na ang sisilaw sa inyo. Habang nagpapakasasa kayo sa perang pinaghirapan ko, tandaan ninyo, ang bawat sentimong ninakaw nyo ay may katumbas na sumpa. Isadora, ang asawang itinapon nyo ay patay na. Isang bagong Isadora ang haharap sa inyo, mas matapang, mas mayaman, at handang maningil. Handa na ba kayong mawalan ng lahat? Sino ang huling tatawa sa gitna ng inyong pagguho? Huwag kang mag-alala, ma. Pipirma rin ang babaeng yon sa ayaw at sa gusto niya. Saan naman siya pupunta kung sakaling iwan ko siya? Wala siyang sariling pera, wala siyang pinag-aralan, at higit sa lahat, wala siyang silbi sa labas ng bahay na ito. She is just a glorified maid in this house, and frankly, I am already suffocating. Ang boses na yon ni Fausto, ang boses na dati ay nagpapatibok ng aking puso sa tuwa, ay tila isang malamig na patalim na dahan-dahang bumaon sa aking likuran. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kaniyang silid-aklatan, tanga ng isang tray na naglalaman ng paborito niyang espesyal na adobo. Ito ang aming ika-10 anibersaryo. Buong hapon kong pinagtiyagaan ang pagluluto. Tinitiis ang init ng kalan at ang hapdi ng tilamsik ng mantika sa aking braso para lamang pasayahin siya sa espesyal na araw na ito. Narinig ko ang marahang pagtawa ni Doña Remedios, ang aking biyenan. Ang tunog ng kanyang boses ay puno ng pangungutya na tila ba isa akong dumi sa kanilang marangyang sahig. Sinasabi ko na sa'yo, anak, noon pa man ay hindi na siya karapat-dapat sa pamilya natin. Look at her hands, Fausto. Napakagaspang, tila baliha sa sobrang paglalaba at paglilinis. Nakakahiya siyang iharap sa mga kaibigan natin. It's about time you finalize that divorce paper. Isama mo na ang babaeng iyon sa basurang kinalalagyan niya. Nanigas ang aking buong katawan habang nakikinig. Ang usok mula sa mainit na ulam ay humahalimuyak sa aking paligid. Ngunit sa halip na gutom, isang matinding pag-asam na masuka ang naramdaman ko. Tumingin ako sa aking mga kamay na tinutukoy nila. Ang mga daliring dati ay malambot, ngayon ay puno na ng kalyo. Ang aking mga kuko ay maikli at walang kulay dahil mas inuna ko ang pag-aalaga sa kanila kaysa sa sarili ko. 15 taon akong naging anino, 15 taon akong naging sandigan niya noong wala pa siyang kahit isang sentimo sa bulsa. Dahan-dahan kong ibinaba ang tray sa maliit na lamesa sa labas ng pinto. Ang bawat paggalaw ko ay mabigat. Tila ba ang hangin sa paligid ay naging semento na pumipigil sa aking paghinga. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagwala. Sa halip, ang naramdaman ko ay isang uri ng katahimikang nakakabingi. Isang pagguho ng mundo na walang ingay, ngunit lubos na mapanira. Pumasok sa isip ko ang lahat ng gabing hindi ako natulog para lamang tapusin ang mga report na kailangan niya sa negosyo. Ang mga araw na nagtiis ako sa tuyo at kanin para lamang makabili siya ng mamahaling suit na gagamitin niya sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Ang lahat ng sakripisyong yon sa isang iglap ay naging abo sa harap ng katotohanang matagal na pala niya akong binalewala. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Fausto na may suot ng ngiti habang hawak ang kaniyang telepono. Ngunit nang makita niya ako, ang ngiting iyon ay mabilis, na napalitan ng pagkairita. Tila ba nakakita siya ng isang istorbo sa kaniyang magandang gabi. Tiningnan niya ang tray ng pagkain, pagkatapos ay tumingin siya sa akin nang walang anumang bakas ng pagmamahal. Isadora, bakit ka ba nakatayo riyan na parang tuod? And that smell, amoy kusina ka na naman. Can you at least put some effort into looking presentable? May mahalagang pupuntahan ako, huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Nilagpasan niya ako nang hindi man lang tinitingnan ang aking mga mata. Ang pabango niyang mahal ay humalo sa amoy ng adobo na niluto ko. Isang pagsasama ng dalawang mundong hinding-hindi na magtatagpo.
Narinig ko ang marahang pagpihit ng kanyang sapatos sa sahig habang palayo siya ng palayo. Bawat hakbang niya ay tila pagtatakwil sa 10 taon naming pagsasama. Naiwan akong mag-isa sa madilim na pasilyo, kasama ang pagkain na unti-unti nang lumalamig. Hinawakan ko ang aking dibdib, sinusubukang pigilan ang pag-apaw ng sakit na tila ba isang malaking alon na gustong lumunod sa akin. Sa loob ng silid, narinig ko ang kalansing ng baso ni Doña Remedios, isang pagdiriwang para sa aking nalalapit na pagkawala. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay puno ng pait at pagsisisi. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa salamin, tila ba nakikiramay sa aking kalagayan. Sa gitna ng kadilimang ito, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mabuo sa aking puso. Isang galit na hindi nagmumula sa puot, kundi sa pot. Ganito na lang ba talaga ang halaga ko? Pagkatapos ng lahat ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang tila basurang itatapon sa gilid ng daan? Hanggang kailan ko hahayaan ang aking sarili na maging alikabok sa ilalim ng kanilang mga paa? Hindi pa man humuhupa ang pait sa aking lalamunan, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto ng silid-aklatan. Lumabas si Doña Remedios, ang aking biyenan, na may bitbit na mapang-uyam ng ngiti. Ang kaniyang mga mata ay tila sa isang matalas na lawin. Tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na para bang isa akong maruming basahan na naligaw sa kaniyang mansyon. Tiningnan niya ang tray ng adobo na nasa lamesa. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay upang itulak ito. Napanood ko ang dahan-dahang paggalaw ng plato hanggang sa maabot nito ang gilid ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng seramika sa sahig ay hindi naging malakas, ngunit ang pagkabasag nito ay tila sumasalamin sa aking sariling pagkatao. Ang ulam na pinaghirapan ko ay kumalat sa mamahaling alpombra, isang madilim na mantsa sa gitna ng kalinisan. "Look at that mess, Isadora. Just like you, it doesn't belong here," sabi niya sa malamig na tono. "Huwag mo nang subukang magpanggap na biktima. You knew this was coming. Hindi ka ba napapagod na maging anino? My son deserves someone who can walk beside him, not behind him in the kitchen. Kaya kung ako sa'yo, iimpake ko na ang mga luma mong gamit bago ka patuluyang kaladkarin palabas." Nanatili akong nakayuko. Pinagmamasdan ang mga piraso ng basag na plato. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipaalala sa kanya na noong nagkasakit siya at halos iwanan na ng lahat, ako ang nagpuyat sa tabi ng kanyang kama. Ako ang naghugas ng kanyang katawan. Ako ang nagtiis sa lahat ng kanyang sumpong nang walang reklamo. Ngunit sa halip na mga salita, ang tanging lumabas sa aking bibig ay ang mabigat na hininga ng isang taong wala ng lakas lumaban. "Maglilinis lang po ako, ma," mahinang tugon ko. Ang boses ko ay tila galing sa ilalim ng lupa, tuyo at walang buhay. Tumalikod siya nang may kasamang singhal ng pandidiri. Nang tuluyan na siyang makaalis, lumuhod ako sa sahig. Gamit ang aking mga kamay, sinimulan kong pulutin ang mga basag na piraso. Hindi ko inalintana ang matalas na dulo ng seramika na dahan-dahang humihiwa sa aking balat. Ang bawat patak ng dugo na humahalo sa sarsa ng ulam ay tila isang paalala na buhay pa ako, kahit na pakiramdam ko ay matagal na akong pinatay sa loob ng bahay na ito. Matapos ang paglilinis, dahan-dahan akong naglakad patungo sa silid-aklatan ni Fausto. Ang susi ay nakasabit pa rin sa kinalalagyan nito. Isang kapabayaan na marahil ay dulot ng kaniyang pagmamadaling makita ang kaniyang kalaguyo. Pumasok ako sa loob. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling alak ay sumalubong sa akin. Hinanap ko ang tanging bagay na nagbibigay sa akin ng pag-asa, ang maliit na asul na passbook, kung saan ko itinatabi ang bawat sentimong natitira mula sa aming budget para sa operasyon ng aking anak na si Angelica. Ang aking anak ay may mahinang puso. Ang bawat barya na aking tinipid,
Ang bawat pagkakataon na hindi ako bumili ng bagong tsinelas o damit ay para sa kaniyang kinabukasan. Ngunit nang mabuksan ko ang drawer kung saan ito nakatago, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa aking batok. Ang passbook ay naroon, ngunit nang buksan ko ang mga pahina nito, ang tanging nakita ko ay ang numerong 0. 10, 20, 50,000, lahat ng pinag-ipunan ko ng 5 taon ay wala na. Kinuha ni Fausto ang lahat. Naalala ko ang post sa social media na nakita ko kanina, ang larawan ni Clara na may suot na bagong mamahaling kwintas habang masayang nakayakap kay Fausto. Ang bawat kislap ng brilyante sa leeg ng babaeng iyon ay mula sa dugo at pawis ko, mula sa buhay ng aking anak. Isang matinding panginginig ang bumalot sa aking mga kalamnan. Ang aking paningin ay nagdilim at ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Sa ilalim ng passbook, napansin ko ang isang makapal na folder na kulay pula. Ito ang tinitingnan nila, Fausto kanina. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan ko ang unang pahina. Doon ko nakita ang aking pangalan. Ito ang mga papeles para sa aming mga ari-arian. Ang lupang minana ko sa aking mga magulang. Ang maliit na paupahan na itinayo namin noong nagsisimula pa lang kami. Ngunit sa ibaba ng bawat pahina, sa tabi ng pangalan ko, ay may isang pirma. Isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa akin, ngunit alam kong hindi ko kailanman isinulat. Napahawak ako sa lamesa upang hindi mabuwal. Hindi lang niya ako lolokohin, hindi lang niya ako iiwan. Plano rin niyang nakawin ang huling bagay na nag-uugnay sa akin sa aking nakaraan. Bawat lupain, bawat pader ng bahay na ito ay unti-unti na niyang inililipat sa kanyang pangalan gamit ang palsipikadong pirma. Tumingin ako sa labas, sa kadiliman ng gabi, kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos ng walang tigil. Ang bawat patak ng tubig sa bubong ay tila mga martilyo na nagpapapaalala sa akin ng aking kamangmangan. Paano ko hinayaang mangyari ito? Paano ko minahal ang isang taong ang layunin ay ubusin ako hanggang sa wala nang matira? Sa gitna ng aking pighati, narinig ko ang mahinang ubo mula sa silid ni Angelica. Ang tunog na yon, ang mahinang boses ng aking anak na humihingi ng tulong, ay tila isang kidlat na gumising sa aking natutulog na diwa. Hindi na ito tungkol sa akin, hindi na ito tungkol sa sakit ng isang pusong sawi. Ibinaba ko ang folder at dahan-dahang itinikom ang aking kamao. Ang lambot ng aking pagkatao ay unti-unting napapalitan ng tigas ng bakal. Kung akala nila ay tapos na ang laban, nagkakamali sila. Kung akala ni Fausto ay maiiwan akong nagmamakaawa sa kalsada, hindi niya kilala ang babaeng binuo niya sa loob ng 10 taon ng pagdurusa. Ganito na ba ang dulo? O ito pa lamang ang simula ng aking muling pagkabuhay mula sa mga abo ng kanilang kataksilan? Walang puwang ang luha sa pusong tuyot na sa paghihinagpis. Habang pinagmamasdan ko ang mahimbing na tulog ni Angelica, ang kaniyang dibdib na nahihirapang umangat at bumaba sa bawat hininga ay tila isang orasan na nagpapaalala sa akin na nauubusan na kami ng panahon. Ang bawat mahinang sipol ng hangin mula sa kanyang ilong ay sapat na upang durugin ang anumang natitirang pag-aalinlangan sa aking isipan. Hindi ako pwedeng maupo lang dito at hintayin na tuluyan kaming mabaon sa limot. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa lumang baul sa ilalim ng aking kama. Sa loob nito, nakatago ang mga sertipiko ng karangalan ko noong kolehiyo, mga patunay na bago ako naging asawa ni Fausto, ako ay isang babaeng may pangarap, may talino, at may kakayahang humawak ng mga numero na kahit siya ay hindi kayang intindihin. Kinuha ko ang aking lumang telepono, ang isa na matagal ko nang hindi ginagamit dahil sabi ni Fausto ay hindi ko na kailangan ng ugnayan sa labas. Hinanap ko ang numero ni Elena, ang aking matalik na kaibigan na ngayon ay isa ng tanyag na abogado. Habang hinihintay kong sumagot ang kabilang linya, ang ritmo ng bawat segundo
ay tila ba isang mabigat na yabag sa aking dibdib. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang nang marinig ko ang pamilyar na boses sa kabilang linya. Isadora, is that you? My God! Ilang taon na tayong hindi nag-uusap. Are you okay? Bakit ka napatawag ng ganitong oras? Sa puntong yon, ang aking boses na kanina pa pinipigilan ng panginginig ay tuluyan ng bumigay, ngunit hindi sa lungkot, kundi sa determinasyon. Elena, kailangan ko ang tulong mo. I need to protect my daughter. My husband, Fausto, is trying to take everything away from us. Elena, falsified ang mga signatures ko sa mga properties ko at ang pera para sa operasyon ni Angelica, kinuha niya lahat. Narinig ko ang paghinga ng malalim ni Elena sa kabilang linya, isang tunog na puno ng pagkabigla at galit. That animal. Don't worry, Isadora. Maupo tayo at pag-usapan ng lahat. But you have to be careful. If he's doing this behind your back, he thinks you're weak. Huwag mong ipakita sa kanya na may alam ka na. Keep acting like the submissive wife, Isadora. Let him be complacent while we build our case. I understand, Elena. Kakayanin ko. Gagawin ko ang lahat para kay Angelica. Tugon ko habang ang aking paningin ay nakatitig sa folder na kulay pula na kanina ay kinuha ko mula sa silid-aklatan. Nang matapos ang tawag, tila may isang mabigat na pader na gumuho sa aking paligid. Hindi na ako ang babaeng tanging layunin ay magluto at maglinis para sa isang taong hindi marunong rumespeto. Sa loob ng madilim na silid na yon, sa tabi ng aking anak na nakikipaglaban para sa bawat hininga, isinilang ang isang Isadora na hinding-hindi na nila muling mapapaamo. Kinaumagahan, lumabas ako ng silid na may suot na maskara ng katatagan. Nakita ko si Fausto sa hapagkainan, komportableng kumakain ng almusal habang nagbabasa ng dyaryo, tila ba walang nangyaring pagtataksil kagabi. Ang amoy ng kape ay humahalo sa hangin, ngunit para sa akin, ito ay amoy ng kalsada, mapait at mapanlinlang. Isadora, bakit ngayon ka lang? Ang kape ko ay malamig na. Ano bang pinagagawa mo? Tanong niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ang boses ng isang haring nakaupo sa tronong binuo ko para sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit at kinuha ang kanyang tasa. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Pasensya na, Fausto. Masama lang ang pakiramdam ni Angelica kagabi, kaya hindi ako masyadong nakatulog. Ipagtitimpla kita ng bago. Tiningnan niya ako ng sandali. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri kung may kakaiba sa aking kilos. Ngunit ang ipinakita ko sa kanya ay ang dati at mapagkumbabang Isadora. Ang Isadora na kaniyang minaliit. Good. At ayusin mo rin ang mga gamit ko. I have a big business meeting later with the shareholders of the lumberyard. This is a multi-million deal, Isadora. Don't mess this up for me. Ngumiti ako ng bahagya, isang ngangiting hindi umabot sa aking mga mata. Of course, Fausto, I wish you all the luck in the world. I'm sure you'll get what you truly deserve. Habang tumatalikod ako para pumunta sa kusina, naramdaman ko ang bigat ng lihim na dala ko. Hindi niya alam na ang bawat kontrata, ang bawat pirma na kaniyang ipinagmamalaki ay tinitingnan ko na rin sa ibang paraan. Naalala ko ang itinuro sa akin noon tungkol sa forensic accounting. Ang bawat numero ay may kwento. At ang kwento ni Fausto ay puno ng butas na ako lamang ang nakakaalam kung paano pasasabugin. Pag-alis ni Fausto, mabilis akong kumilos. Hindi ako pumunta sa palengke. Sa halip, nagtungo ako sa isang maliit na computer shop sa kabilang barangay, malayo sa mga matang mapanghusga ng aming mga kapitbahay. Doon, sinimulan kong i-access ang mga online accounts ng aming negosyo na dati ay ako ang nag-setup. Ang aking puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo
Habang tinitingnan ko ang bawat transaksyon, doon ko natuklasan ang isang bagay na nagpatigil sa aking mundo. Hindi lang pala pera ni Angelica ang kinuha niya. May malaking halaga ng pondo mula sa kumpanya ang inilipat niya sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ni Clara. Pero may isa siyang pagkakamali. Dahil sa kanyang labis na tiwala sa sarili, hindi niya pinalitan ang aking digital signature bilang co-owner ng hertipikasyon ng kumpanya. Sa madaling salita, bawat galaw niya ay nangangailangan pa rin ng aking pahintulot sa system, isang bagay na pilit niyang nilalagpasan sa pamamagitan ng panloloko, ngunit nakatatak pa rin sa batas ng teknolohiya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinagmamasdan ang screen. Ang leon ay hindi na natutulog. Ang bawat sentimo na kinuha niya, bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata, ay magkakaroon ng katapat na singil. Nang bumalik ako sa bahay, sinalubong ako ni Doña Remedios na may dalang listahan ng mga ipapamili. Isadora, kailangan ko ng mga sariwang bulaklak para sa garden party ko bukas. Siguraduhin mong pinakamaganda ang pipiliin mo, hindi yung parang galing sa tabi-tabi. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, isang bagay na hindi ko kailanman ginawa noon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting pagkalito. Bakit po, ma? Akala ko po ba ay mahilig kayo sa mga bagay na galing sa basura? Gaya ng paraan ng pagtrato niyo sa akin? Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila naging isang matalim na kable na handang maputol anumang sandali. Ang kanyang muka ay unti-unting namula sa galit. Ang kanyang bibig ay bumukas para sumigaw. Ngunit bago pa siya makapagsalita, itinaas ko ang aking kamay. Huwag po kayong mag-alala, ma. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng bulaklak na gusto nyo. Dahil pagkatapos ng araw na ito, baka iyon na lang ang tanging magandang bagay na matitira sa inyo. Iniwan ko siyang nakatulala at pumasok sa aking silid. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng mga baraha. Ngunit sa gitna ng aking plano, isang tawag mula sa ospital ang nagpabago sa lahat. Hello, is this Mrs. Isadora? This is about Angelica. She had another seizure and we need to move her to the intensive care unit immediately. We need the initial payment for the procedure by tonight. Ang folder sa aking kamay ay dahan-dahang nalukot. Ang oras ay hindi na lang kalaban, kundi isang mamamatay tao. Saan ako kukuha ng pera kung ang lahat ay ninakaw na ni Fausto? Ganito na lang ba? Maabot ko na ang rurok ng aking paghihiganti, pero ang buhay ba ng aking anak ang magiging kapalit? Ang puti ng mga pader sa ospital ay tila mga mata na nanonood sa aking kawalan ng pag-asa. Sa bawat hakbang ko sa makintab na sahig, nararamdaman ko ang lamig na nagmumula sa ilalim ng aking mga paa, tumatagos hanggang sa aking mga buto. Ang amoy ng gamot at disinfektante ay tila sumasakal sa akin. Bawat hininga ko ay mabigat. Tila ba may nakadagan na malaking bato sa aking dibdib? Mrs. Isadora, kailangan po namin ng down payment ngayon din para masimulan ang ICU protocol. Hindi na po pwedeng maghintay ang kondisyon ni Angelica. Ang boses ng nurse ay tila galing sa malayo. Isang malabong tunog sa gitna ng nagkakagulo kong isipan. Tiningnan ko ang aking pitaka. Walang laman. Tiningnan ko ang aking telepono. Tinawagan ko si Fausto ng paulit-ulit. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang mekanikal na boses ng operator. Ang bawat tangka na maabot siya ay tila isang suntok sa hangin. Alam ko kung nasaan siya. Nasa Marangyang restaurant siya ngayon, kasama ang mga investor. Nagpapakasasa sa alak at papuri, habang ang kanyang anak ay unti-unting nauubusan ng hininga. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang uri ng init na dumaloy sa aking mga ugat. Hindi ito ang init ng lagnat, kundi ang init ng isang galit na matagal nang kinimkim. Kinuha ko ang aking bag at lumabas ng ospital. Hindi ako uuwi para umiyak. Pupunta ako sa kanya.
Ang biyahe patungo sa restaurant ay tila isang habulan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Nang makarating ako, ang liwanag ng mga chandelier at ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa porselana ay tila isang insulto sa aking pagkatao. Nakita ko siya sa gitna ng isang mahabang mesa. Nakasuot siya ng bagong suit. Ang suit na binili gamit ang pera na dapat ay para sa gamot ng anak namin. Katabi niya si Clara na nakasandal sa kanyang balikat habang humahagik-hik. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking gusot na damit at ang aking buhok na tila ba isang mandirigmang naghahanda sa huling laban. Pumasok ako sa loob, hindi patakbo, kundi may dalang dignidad na matagal nilang inakalang wala ako. Tumigil ang pag-uusap sa mesa nang mapansin nila ang aking presensya. Ang mukha ni Fausto ay biglang nagbago mula sa pagiging kampante patungo sa matinding gulat at pagkahiya. "Isadora, what are you doing here? I told you I'm in the middle of a business meeting." Ang kaniyang boses ay pabulong ngunit puno ng puot. Hindi ako sumigaw. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahan, hanggang sa maamoy ko ang mamahaling alak sa kanyang hininga. Yumuko ako ng bahagya, sapat lamang upang kaming dalawa lang ang makarinig ng aking sasabihin. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanyang mga balintataw. Tila ba binabasa ko ang bawat kasinungalingang nakatago roon. "Fausto, nasa ICU si Angelica. Kailangan ko ng pambayad ngayon din." Ang aking boses ay kalmado, ngunit may talim na tila ba isang hibla ng buhok na handang pumutol niyang leeg. "Huwag mong subukang ipahiya ako rito, dahil mas kaya kong ipahiya ka sa harap ng mga taong ito. Isang salita ko lang tungkol sa dummy account na ginawa mo sa pangalan ni Clara. Sisiguraduhin kong wala ni isa sa kanila ang pipirma sa kontrata mo." Naramdaman ko ang kanyang biglang pagpihit. Ang kanyang katawan ay naging matigas, tila ba nabuhusan ng simento. Ang kanyang hawak na baso ng alak ay dahan-dahang nanginig. Ang mapulang likido sa loob nito ay gumagalaw ng hindi pantay. Tumingin si Clara sa amin. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at inis. "Honey, what is she saying? Bakit ba nandito ang asawa mo?" Tanong ni Clara sa isang tinig na pilit ginagawang malambing, ngunit puno ng lason. Hindi siya sinagot ni Fausto. Sa halip, kinuha niya ang kanyang pitaka mula sa bulsa ng kanyang suit. Ang kanyang mga daliri ay nagmamadaling kumuha ng isang credit card at inabot ito sa akin sa ilalim ng lamesa. Tila ba isang maruming sikreto na ayaw niyang makita ng iba. "Take it. Just leave, Isadora. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena rito." Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta at takot. Kinuha ko ang card. Hindi ako nagpasalamat. Tumingin ako sa paligid ng restaurant, sa mga taong nagtatawanan, sa mga pagkaing ang halaga ay katumbas na ng isang buwan naming pangangailangan, at sa lalaking mahal ko noon na ngayon ay tila ba isang estranghero na lamang. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa kisame ay tila ba mga bituin na dahan-dahang namamatay sa aking paningin. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ng aking lumang sapatos sa mamahaling sahig ay tila ba isang deklarasyon ng digmaan. Nang makalabas ako sa malamig na hangin ng gabi, mabilis akong nagtungo sa ospital. Ang takbo ng aking puso ay tila ba nakikipagpaligsahan sa bilis ng sasakyang kinalululanan ko. Pagdating ko sa counter ng ospital, inabot ko ang card, ngunit habang hinihintay ko ang pagproseso ng bayad, isang malamig na pawis ang gumapang sa aking likuran. Ang babaeng nasa cashier ay tumingin sa akin nang may halong pag-aalinlangan. "Ma'am, decline po ang card. Over the limit na po ito." Ang kanyang mga salita ay tila ba isang malakas na sampal na nagpabingi sa akin. Naramdaman ko ang unti-unting paghina ng aking mga tuhod. Ang lahat ng aking tapang kanina sa restaurant ay tila ba isang bula na biglang naglaho. Paano ito nangyari? Alam kong malaki ang laman ng account na yon. Doon ko napagtanto
Hindi lang ako ang gumagalaw. Fausto was one step ahead. Binura niya ang access ko o di kaya ay inubos na nila ni Clara ang laman nito bago ko pa mahawakan. Sa gitna ng aking pagkataranta, naramdaman ko ang isang kamay na humawak sa aking balikat. Isang mainit at matatag na haplos. Paglingon ko, nakita ko si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may dalang katiyakan. Isadora, stop. Ako na ang bahala rito, sabi niya habang iniaabot ang sarili niyang card sa cashier. Inaasahan ko na gagawin niya ito. Fausto is a cornered rat. He will bite back. Elena, hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Ang aking tinig ay halos pabulong na lamang. Ang aking lalamunan ay nanunuyo sa tindi ng emosyon. Huwag mong isipin yan ngayon. Ang mahalaga ay ang operasyon ni Angelica. Sagot niya habang tinitingnan ang resibong inilalabas ng makina. But Isadora, you need to be ready. Nakita ko ang mga galaw ng kumpanya niyo kanina. Fausto is trying to file for bankruptcy for the lumberyard. He wants to leave you with nothing but debts habang ang lahat ng kita ay nakatago na sa ibang bansa. Ang balitang yon ay tila ba isang malaking alon na muling sumalpok sa aking pagkatao. Bankruptcy? Ang negosyong itinayo ko mula sa wala. Ang tanging pag-asa namin ni Angelica ay nakaplano na ring wasakin ni Fausto para lamang hindi ko ito makuha. Pumunta kami sa tapat ng ICU. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ko ang aking maliit na anak. Ang kanyang mukha ay maputla, napapaligiran ng mga tubo at kable na tila ba isang maliit na ibon na nakakulong sa isang bakal na hawla. Ang bawat mahinang paggalaw ng kaniyang mga daliri ay tila ba humihingi ng tulong. Isang panawagan na tanging isang ina lamang ang nakakarinig. Umupo ako sa sahig ng ospital, isinandal ang aking ulo sa malamig na pader. Ang aking mga kamay ay puno ng mga gasgas mula sa paglilinis ng basag na plato kagabi. At ngayon, ang mga sugat na ito ay tila ba kumikirot sa bawat tibok ng aking puso. Elena, tawag ko sa aking kaibigan nang hindi tumitingin sa kanya. Sabihin mo sa akin, ano ang kailangan nating gawin para mapatunayan na ang pirma sa mga documents ay peke? At paano ko makukuha ang mga properties na dapat ay sa amin ni Angelica? Tumabi sa akin si Elena. Ang kanyang boses ay naging seryoso at mabigat. Kailangan nating makuha ang original ledger na itinago ni Fausto. Ang computer records ay pwedeng manipulahin, pero ang lumang logbook kung saan nakasulat ang bawat benta ng kahoy bago ito pumasok sa digital system, iyon ang susi. Doon makikita ang totoong kita na hindi niya idineklara. Naalala ko ang pulang folder sa silid-aklatan at ang lihim na vault sa ilalim ng sahig ng kanyang opisina sa Cerro Yarda. Ang vault na ako mismo ang nagdisenyo ng kombinasyon noong mga panahong naniniwala pa ako na ang aming pag-iibigan ay pangmatagalan. Alam ko kung nasaan iyon. Sabi ko, ang aking boses ay muling naging matigas. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis. Bukas, gagawin ni Fausto ang huling hakbang para ideklara ang bankruptcy sa harap ng mga creditors. Sa gitna ng aming pag-uusap, ang telepono ni Elena ay tumunog. Isang mensahe ang dumating na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Tumingin siya sa akin ng may halong kaba at pagtataka. Isadora, may tumawag sa opisina ko. Isang tao mula sa nakaraan mo. Sinasabi niya na may hawak siyang impormasyon tungkol sa tatay mo at kung paano kinuha ng pamilya ni Fausto ang unang kapital nila mula sa pamilya niyo. Ang aking mundo ay tila muling uminog ng mabilis. Ang aking ama? Ang pagkamatay niya noong bata pa ako ay palaging sinasabi ni Doña Remedios na dahil sa pagkalugi at sila raw ang nagligtas sa amin mula sa kahirapan. Kaya ba palagi nilang isinusuombat ang utang na loob sa akin? Dahil ba ang totoo ay sila ang may utang sa amin? Isang malalim na misteryo
ang nagsimulang mabuo sa aking isipan. Tila ba isang madilim na anino na unti-unting nagkakaroon ng hugis. Sa bawat sagot na aking nahahanap, mas marami pang tanong ang lumilitaw. Sino ang taong ito na biglang lumitaw sa gitna ng aking pakikipaglaban? At ano ang totoong dahilan kung bakit pinili ni Fausto na pakasalan ako, isang mahirap na babae, sa kabila ng pagtutol ng kaniyang ina? Ganito na lang ba ang aking buhay? Isang serye ng mga kasinungalingan na binuo sa loob ng maraming dekada. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking anak sa loob ng ICU, alam ko ang isang bagay. Hindi na ako papayag na maging biktima. Kung ang bawat pundasyon ng aming pagsasama ay binuo sa pagnanakaw at panloloko, titiyakin kong ako mismo ang magpapabagsak sa kanilang lahat. Mabigat ang aking bawat paghinga habang iniisip ang susunod na hakbang. Ang laro ay naging mas malalim at mas mapanganib. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa sakit ng puso. Ito ay tungkol sa katarungan para sa aking ama, para sa aking anak, at para sa aking sarili. Ang gabi ay malalim na at ang katahimikan ng ospital ay tila ba nagbibigay ng pagkakataon sa mga sikreto na bumulong. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang liwanag ng katotohanan ang nagsimulang sumilay. Isang liwanag na magdadala sa akin sa isang landas na hinding-hindi ko inakalang tatahakin ko. Hindi sapat ang lamig ng aircon sa loob ng mansyon upang pawin ang nagbabagang galit sa aking dibdib habang nakatitig ako sa babaeng prehenteng nakaupo sa aking paboritong sofa, si Clara. Suot niya ang isang kulay pulang bestida na tila ba sumasalamin sa kanyang pagiging mapangahas at sa kanyang leeg ay kumikinang ang kwintas na alam kong kinuha mula sa kinabukasan ng aking anak. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay humahalimuyak sa sala. Isang amoy na tila ba nananakop sa bawat sulok ng bahay na itinayo ko sa loob ng 10 taon. You have a nice place, Isadora. Sayang nga lang at hindi mo natutunang alagaan ang asawa mo. Kaya pati ang bahay na ito ay unti-unti nang nadudulas sa mga kamay mo, sabi ni Clara habang pinaglalaruan ang kaniyang mga kuko na sadyang ginamitan ng matingkad na pintura. Ang kaniyang boses ay parang huni ng isang ibong mandaragit, malambing sa pandinig, ngunit may dalang panganib. Hindi ako sumagot agad. Nanatili akong nakatayo, tanga ng isang baso ng tubig na kanina ko pahawak. Pinagmasdan ko ang kaniyang muka, ang kinalabasan ng mga mamahaling retoke at makapal na kolorete. Sa likod ng kaniyang magandang maskara, nakita ko ang isang uri ng takot na pilit niyang itinatago sa pamamagitan ng pagiging mayabang. Marahil ay alam niyang ang pundasyong kinatatayuan niya ngayon ay hiram lamang. Pumasok si Doña Remedios mula sa kusina, may dalang matatamis ng ngiti para kay Clara. Isang ngiyang ngiti na kailanman ay hindi ko natanggap sa loob ng isang dekada. Oh, Clara dear, don't mind her. Sanay naman si Isadora na maging dekorasyon lang dito. Why don't you check the master bedroom? I think Fausto would love to see you there later. Ang bawat salita ng aking biyenan ay tila ba mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Ang pagtataksil nila ay hindi na lang nakatago sa dilim. Ngayon ay ibinabandera na nila ito sa aking harapan na parang isang karangalan. Ngunit sa halip na sumabog sa galit, naramdaman ko ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong wala nang inaasahan kaya wala na ring kinatatakutan. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. Ipinatong ko ang baso ng tubig sa lamesa nang walang anumang tunog. Isang kilos na puno ng kontrol at dignidad. Tinitigan ko si Clara ng diretso sa kanyang mga mata hanggang sa makita ko ang kanyang bahagyang pag-iwas. Clara, alam mo bang ang mga kwintas na ganyan ay madaling kumupas kapag nabahiran ng dugo at pawis ng ibang tao? Ang aking boses ay malumanay, tila ba nagbibigay lamang ng isang payo. And about the master bedroom, you can have it. You can have the bed.
the sheets, and even the man who lies in it. Dahil para sa akin, ang mga bagay na madaling nakukuha ng iba ay mga bagay na wala na ring halaga. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Doña Remedios. How dare you speak to her like that, Isadora? Wala kang utang na loob. Utang na loob, ma? Pag-uulit ko, ang aking tinig ay mas lalong tumibay. Sino po ba ang may utang sa kanino? Ang pamilya niyo ba na kumuha ng kapital mula sa aking ama? O ako, na 15 taong naging katulong niyo ng walang sahod? Don't worry, ma. Malapit na nating malaman ang totoong kwento sa likod ng kayamanan ng mga ex-lumberyard. Ang mukha ni Doña Remedios ay biglang namutla. Ang kaniyang labi ay nanginig, tila ba may gustong sabihin ngunit walang lumalabas na tunog. Sa pagkakataong yon, alam kong tama ang hinala ni Elena. May malalim na sikretong itinatago ang pamilyang ito at ang sikretong yon ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Tumingin muli ako kay Clara na ngayon ay tila ba nawalan ng kumpiyansa. Lumapit ako sa kanya, sapat lamang upang maamoy ko muli ang kaniyang pabango. Clara, isang payo lang. Bago ka tuluyang pumasok sa buhay ni Fausto, siguraduhin mong alam mo kung saan nanggagaling ang perang ibinibigay niya sa iyo. Dahil baka mamaya, ang susunod na singilin ng bangko ay hindi lang ari-arian, kundi pati na rin ang kalayaan mo. Hindi nakapagsalita si Clara. Ang kanyang maskara ng pagiging matapang ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Sa gitna ng katahimikan ng sala, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Dumating na si Fausto. Pumasok siya sa loob, pagod mula sa pakikipag-usap sa mga creditors. Ngunit nang makita niya ang eksena sa sala, ako na nakatayo ng may dignidad at si Clara, na tila ba nanginginig sa inis, ay biglang rumihistro ang kaba sa kanyang mukha. "What's going on here?" tanong ni Fausto. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. "I'm going back to the hospital, Fausto. Don't bother coming. Hindi ka kailangan doon ng anak mo. At nga pala, yung accountant mo, I think he has something to tell you about the missing files in your digital vault." Nakita ko ang panlalamig ng kaniyang mukha. Ang bawat hakbang ko palabas ng mansyong yon ay tila ba pagtatanggal ng isang mabigat na tanikala sa aking mga paa. Hindi ko na kailangang sumigaw upang marinig. Ang aking pananahimik at ang mga katotohanang dahan-dahan kong inilalantad ay sapat na upang yanigin ang kanilang mundo. Habang naglalakad ako sa ilalim ng init ng araw, naramdaman ko ang haplos ng hangin sa aking mukha. Para itong isang pangako ng bagong simula. Ang maskara ni Clara ay nahulog na at ang tunay na mukha ng kataksilan ni Fausto ay dahan-dahan nang nabubunyag. Ngunit higit sa lahat, ang tunay na Isadora ay muli nang nagbabalik. Mas matatag, mas matalino, at handang bawiin ang lahat ng kinuha sa kanya. Ano kaya ang gagawin ni Fausto kapag nalaman niyang ang taong pinagkakatiwalaan niya sa kumpanya ay matagal na palang nakikipag-ugnayan sa akin? At paano haharapin ni Doña Remedios ang nakaraan na pilit niyang ibinaon sa limot? Ang bawat patak ng pawis at luha ko ay magkakaroon ng katumbas na halaga at sisiguraduhin kong sa huli, ang katarungan ang mananaig. Sa bawat paghinga ni Angelica sa loob ng ICU, tila may isang mabigat na kadena na dahan-dahang humihigpit sa aking leeg. Nakaupo ako sa matigas na silya sa labas ng silid, pinagmamasdan ng aking mga kamay na nanginginig sa pagod at puyat. Ang amoy ng disinfektante sa paligid ay tila ba nagpapaalala sa akin ng lahat ng dumi at sakit na tiniis ko sa loob ng maraming taon sa ngalan ng tinatawag nilang utang na loob. Sabi ni Doña Remedios noon, dapat akong magpasalamat dahil kinuha nila ako mula sa kahirapan. Sabi ni Fausto, utang ko sa kanya ang bawat damit na suot ko at ang bawat pagkain sa aking mesa.
15 taon kong binuo ang aking buhay sa paligid ng pasasalamat na yon. Tila isang utusan na laging nakayuko. Laging handang magsakripisyo dahil naniniwala akong may malaki akong bayarin sa kanila. Nabasag ang aking malalim na pag-iisip nang marinig ko ang mabibigat na hakbang ng sapatos sa pasilyo. Hindi ko kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang bawat yabag ay puno ng pagmamadali at awtoridad. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa akin ng katiyakan, ngunit ngayon ay nagdadala na lamang ng kapaitan. Dumating si Fausto. Ang kaniyang mukha ay madilim at ang kaniyang mga mata ay tila nagbabaga sa galit. Isadora, ano ang kailangan nating pag-usapan tungkol sa vault ko? At bakit mo binanggit kay Mama ang tungkol sa kapital ng kumpanya? Ang kaniyang boses ay pabulong ngunit puno ng banta. Tila ba ayaw niyang marinig ng mga nurse ang kaniyang takot. Anong laro ba ito? Matapos ka naming iligtas sa gutom, ganito ba ang isusukli mo sa amin? Nasaan ang utang na loob mo? Dahan-dahan akong tumayo. Tumingin ako sa kanya ng walang kurap. Pinagmamasdan ng lalaking inakala kong aking tagapagligtas. Ang kanyang mamahaling suit ay tila ba naging isang maskara na unti-unti nang natituklap sa aking paningin. Utang na loob, Fausto? Ang aking boses ay malumanay. Ngunit bawat salita ay tila isang malamig na patak ng ulan sa kaniyang balat. Sino ba ang may utang sa kanino? Utang ko ba sa inyo ang 15 taon ng aking buhay na ibinigay ko para palaguin ang negosyo nyo ng walang kahit isang sentimong sahod? Utang ko ba sa inyo ang mga gabing hindi ako natutulog para lang ayusin ang mga gusot na ginagawa mo sa kumpanya? Humakbang ako nang mas malapit sa kanya hanggang sa maramdaman ko ang kaniyang mabilis na paghinga. O baka naman ang pamilya mo ang may utang sa tatay ko? Elena told me everything, Fausto. Ang kapital na ginamit ni Doña Remedios para simulan ang lumberyard ay galing sa insurance at savings ng tatay ko na ipinagkatiwala niya sa inyo bago siya mamatay. Hindi niyo ako iniligtas sa gutom. Ninakawan niyo ako ng kinabukasan at pagkatapos ay ginawa niyo akong alipin sa sarili kong kayamanan. Nakita ko ang panlalaki ng kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig. Tila ba may gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Ang kaniyang pagiging dominante ay biglang naglaho, napalitan ng isang uri ng takot na tanging ang isang taong huling-huli sa aking akto ang makakaramdam. That's not true. Fake news ang sinasabi ng abogado mo. Isadora, don't listen to her. Sinisira lang niya ang pamilya natin. Ang kaniyang pagtatanggol ay tila ba isang marupok na pader na madaling gumuho. Sinisira ang pamilya? Fausto, ikaw ang sumira sa pamilyang ito nang kuhanin mo ang pera para sa operasyon ng anak natin at ibigay sa babae mo. Itinuro ko ang pinto ng ICU kung saan nakahiga ang aming anak. Ang bawat tibok ng puso ni Angelica na nahihirapan ay sumasumbat sa iyo. Ang bawat tubo na nakakabit sa kanya ay dahil sa kasakiman mo. Huwag mo nang babanggitin sa akin ang salitang utang na loob dahil sa gabing ito, tapos na ang lahat ng bayarin ko sa inyo. Tinalikuran ko siya at bumalik sa aking upuan. Ang hangin sa pasilyo ay tila naging mas magaan. Tila ba ang mabigat na pasanin na dala ko sa loob ng maraming taon ay biglang naglaho. Ngunit bago pa man makasagot si Fausto, lumapit si Elena sa amin. May kasama siyang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng barong. Ang kaniyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kaniyang mga mata ay tila may dalang mahalagang mensahe. Isadora, ito si Mang Tomas. Panimula ni Elena. Siya ang dating accountant ng tatay mo. May dala siyang isang lumang notebook. Ang notebook na naglalaman ng lahat ng transaksyon sa pagitan ng tatay mo at ni Doña Remedios 30 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso.
Ang matandang lalaki ay dahan-dahang kumuha ng isang kupas at madilaw na notebook mula sa kaniyang bag. Iniabot niya ito sa akin nang may nanginginig na mga kamay. Sa bawat pahina nito, nakita ko ang pamilyar na sulat kamay ng aking ama, ang mga numero, ang mga petsa, at ang mga pirma ni Doña Remedios na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ng mga ex-lumberyard ay binuo mula sa pagnanakaw sa aming pamilya. Tumingin ako kay Fausto na ngayon ay nakasandal na sa pader. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng mga pader ng ospital. Ang anino ng utang na loob na kaniyang ipinanakot sa akin ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng katotohanang sila ang tunay na may utang sa akin. Isang utang na higit pa sa pera. Tapos na ang pagtatago, Fausto, sabi ni Elena nang may pinal na tono. Ang notebook na ito ay sapat na para bawiin ang lahat ng properties at kasuhan ang nanay mo ng fraud at estafa. And as for you, Fausto, the divorce will be the least of your problems. Sa gitna ng tensyon, isang nurse ang lumabas mula sa ICU. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagmamadali na nagpatayo sa aming lahat. Mrs. Isadora, si Angelica po. Nagigising na siya. Hinahanap niya kayo. Naramdaman ko ang pag-apaw ng saya at kaba sa aking dibdib. Ang aking anak, ang aking tanging kayamanan, ay lumalaban. Tumakbo ako patungo sa pinto. Hindi na tinitingnan ang lalaking minsan kong tinawag na asawa. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bagong lakas. Nang pumasok ako sa silid, nakita ko ang dahan-dahang pagmulat ng mga mata ni Angelica. Ang kaniyang maliit na kamay ay gumalaw sa ibabaw ng kumot, tila ba naghahanap ng aking haplos. Hinawakan ko ang kaniyang kamay, ang kamay na hindi na kailanman magugutom o maghihirap dahil sa kasakiman ng iba. Mama, mahinang tawag niya, isang tunog na mas matamis pa sa anumang tagumpay sa mundo. Nandito na si Mama, anak. Nandito na ako. Hindi ka na masasaktan muli. Bulong ko habang ang aking mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang pisngi. Ang mga luhang ito ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking anak, isang mahalagang tanong ang pumasok sa aking isipan. Kung mababawi ko na ang lahat ng kayamanan ng aking ama, sapat na ba ito para gamutin ang mga sugat ng nakaraan? At ano ang gagawin ni Doña Remedios kapag nalaman niyang ang notebook ni Mang Tomas ay nasa kamay ko na? Ang laban ay hindi pa tapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang asawang nakayuko. Ako na ang inang maniningil sa bawat luhang pumatak at sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw nila ay babalik sa kinalalagyan nito. Ang dulo ng kanilang kasinungalingan ay ang simula ng aking katarungan. Sa bawat taon ng aming pagsasama, ang pista sa aming bayan ay tila ba isang entablado kung saan si Fausto ang bida at ako ang tanging tagapagsilbi sa kusina. Naalala ko ang bawat pagod, ang bawat patak ng pawis habang nagluluto ako ng pagkain para sa daan-daang bisita. Tinitiyak na ang reputasyon ni Fausto bilang isang matagumpay na negosyante ay mananatiling malinis habang ako ay nagtatago sa likod ng mga naglalakihang kawa. Ngunit ang pistang ito ay kakaiba. Ito ang huling pista na magsasalo kami sa ilalim ng iisang pangalan. Nakatayo ako sa harap ng salamin, pinagmamasdan ang aking sarili. Nakasuot ako ng isang bestidang kulay asul na tila ba hinuwad mula sa kailaliman ng dagat. Ang tela nito ay dumadaloy ng may dignidad sa bawat kilos ko at ang aking buhok na dati ay laging nakapusod dahil sa gawaing bahay ay ngayon ay malayang nakabagsak sa aking mga balikat. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nilagyan ko ang mga ito ng mamahaling losyon. Pilit na pinapalambot ang mga kalyong iniwan ng 15 taon ng pagsisilbi. Sa gabi na ito, hindi ako ang asawang nanggagaling sa usok ng kusina.
Ako ang babaeng kukuha ng katarungang matagal nang ipinagkait sa akin. Handa ka na ba, Isadora? Tanong ni Elena na nakatayo sa may pintuan. Ang kaniyang boses ay puno ng katiyakan, tangan ang kanyang itim na bag na naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak sa pangarap ni Fausto. Handa na ako, Elena. Handa na akong ipakita sa kanila ang totoong mukha ng kanilang kampeon. Tugon ko habang isinusuukbit ang aking bag. Nang makarating kami sa plaza, ang paligid ay puno ng makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang halimuyak ng litson at iba't ibang handa ay humahalo sa amoy ng pulbura mula sa mga paputok na gumuguhit ng liwanag sa madilim na kalangitan. Ang tunog ng tawanan at kantahan ay tila ba isang masayang musika, ngunit para sa akin, ito ay ang hudyat ng pagsisimula na ng huling kabanata. Nakita ko si Fausto sa gitna ng malaking hapag, napapaligiran ng mga lokal na opisyal at mga dayuhang investor. Katabi niya si Clara na nakasuot ng isang bestidang tila ba sumisigaw ng karangyaan, habang si Doña Remedios ay abala sa pagyayabang tungkol sa bagong kontrata ng lumberyard. Ang kanilang mga tawa ay tila ba mga tinik na sumusugat sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan kaming naglakad ni Elena patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ng aking sapatos sa semento ay tila ba isang matatag na ritmo ng katarungan. Nang mapansin kami ng mga tao, ang mga bulungan ay dahan-dahang kumalat tila ba isang apoy sa tuyong damo. Ang mga mata ni Fausto ay nanlaki nang makita ako. Ang kanyang hawak na baso ng kristal ay bahagyang nanginig. Ang alak sa loob nito ay gumalaw ng hindi pantay. Isadora, anong ginagawa mo rito? I told you to stay home and take care of Angelica. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at kaba. Maayos na ang anak natin, Fausto. At nandito ako dahil bilang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng negosyo mo, kailangan kong harapin ang mga taong niloloko mo. Ang aking boses ay malakas, sapat upang marinig ng lahat ng nakapaligid sa amin. Ang ngiti sa mukha ni Doña Remedios ay biglang naglaho, napalitan ng isang maputlang maskara ng takot. Anong pinagsasabi mo, Isadora? Huwag kang gagawa ng eksena rito. Wala kang kahiyan. Hindi ko siya pinansin. Inilabas ni Elena ang mga dokumento at ang lumang notebook ni Mang Tomas. Mga Ginoo, panimula ni Elena sa mga investor na ngayon ay tila ba naguguluhan. Ang negosyong inaalok sa inyo ni Mr. Fausto ay nakatayo sa mga pekeng dokumento at pagnanakaw ng kapital mula sa pamilya ni Mrs. Isadora. Narito ang mga patunay na ang lahat ng ari-ariang ito ay pagmamay-ari ni Isadora at mayroon na kaming isinampang kaso ng fraud at falsification laban sa kanya at sa kanyang ina. Ang katahimikan sa plaza ay tila ba naging isang mabigat na kumot na bumalot sa lahat. Ang mga investor ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at galit. Tumingin si Fausto sa akin. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Ngunit sa aking puso, wala na akong makitang kahit anong bakas ng awa. Fausto, remember what you said? That I'm just a glorified maid? Well, this maid just fired you. Sabi ko ng may pinal na tono. Sa gitna ng tensyon, ang liwanag ng mga ilaw sa plaza ay tila ba tumama sa isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniforme na dahan-dahang lumalapit sa aming pwesto. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa lupa ay tila ba ang pagtatapos ng bawat kasinungalingan ni Fausto. Mr. Fausto, kasama niyo rin po ba ang inyong ina na si Doña Remedios? Meron kaming warrant of arrest para sa inyong dalawa. Ang boses ng pulis ay malamig at walang emosyon. Ang bawat tao sa pista ay nakatitig, habang ang mga kamay ni Fausto ay dahan-dahang inilalagay sa likuran. Ang kanyang mukha ay nakayuko. Hindi na magawang tumingin sa mga taong kaniyang minaliit. Si Doña Remedios naman ay nagsimulang sumigaw at magwala.
Ngunit ang kaniyang mga salita ay tila ba mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Walang saysay at walang nakikinig. Tumingin si Clara sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri at takot. Bago siya mabilis na tumalikod at naglakad palayo, iniiwan ang lalaking akala niya ay kaniyang magiging pasaporte sa marangyang buhay. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng plaza. Pinanood ko ang pag-alis ng sasakyan ng pulis. Ang mga asul at pulang ilaw nito ay dahan-dahang naglalaho sa dilim ng gabi. Ang pista ay nagpatuloy, ngunit para sa akin, ito na ang huling sayaw ng aking lumang buhay. Tapos na, Isadora. Nakuha mo na ang katarungan mo, bulong ni Elena, habang hinahawakan ang aking kamay. Hindi pa, Elena. Ito pa lang ang simula. Tugon ko habang nakatingin sa malayo. Sa likod ng kagalakan ng pista, isang tanong ang nananatili sa aking isipan. Ngayong wala na si Fausto, sapat na ba ang yaman upang punan ang puwang sa aking puso? At ano ang gagawin ko kung ang mga lihim na natuklasan ko tungkol sa aking ama ay mayroon pang mas malalim at mas madilim na bahagi na hindi pa nabubunyag? Ang gabi ay tila ba naging mas tahimik, ang hangin ay naging mas presko. Ngunit sa aking bulsa, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Hindi lang si Fausto ang dapat mong bantayan. May mga mata pa ring nakatingin sa yaman ng iyong ama. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Sino ang taong ito? At anong panganib pa ang naghihintay sa akin sa gitna ng aking tagumpay? Ang bawat sulok ng mansyong ito ay dati kong tiningnan ng may halong takot at pag-aalinlangan. Tila ba bawat pader ay may mga matang humusga sa aking pagkatao bilang isang dukhang pumasok sa pamilyang marangya. Ngunit sa umagang ito, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila ba isang malalim na telon na nagbukas para sa isang bagong yugto. Wala na ang mabibigat na yabag ni Fausto na nagpapayanig sa aking dibdib. Wala na ang matatalas na utos ni Doña Remedios na tila ba latigo sa aking pandinig. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador at ang sarili kong paghinga. Isang paghinga na sa wakas ay hindi napigil ng kaba. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa silid ni Doña Remedios. Pinanood ko siyang mag-impake ng kaniyang mga gamit habang binabantayan siya ng isang sheriff at ni Elena. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay laging pinalalamutian ng mga brilyante at ginto, ay nanginginig habang pilit na isinisiksik ang kaniyang mga mamahaling damit sa isang maleta. Ang kaniyang mukha na dati ay puno ng kapalaluan ay ngayon ay tila ba isang tuyong dahon na madaling madurog. Ang bawat buntong hininga niya ay puno ng pait, isang tunog ng pagbagsak mula sa rurok ng kaniyang kinalalagyan. Hindi pa ito tapos, Isadora. Hindi ako papayag na ang isang katulad mo lang ang kukuha ng lahat ng pinaghirapan namin. Bulong niya habang hindi tumitingin sa akin. Ang kaniyang tinig ay gumaralgal. Isang anino na lamang ng dati niyang awtoridad. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan, hanggang sa maamoy ko ang kaniyang mamahaling pulbo na ngayon ay humahalo sa amoy ng pawis at takot. Kumuha ako ng isang piraso ng tinapay mula sa lamesa sa tabi niya at iniabot ito sa kanya. Heto po, ma. Kumain muna kayo bago kayo umalis. Ayoko namang sabihin ng mga tao na pinalayas ko kayong nagugutom. Gaya ng ginawa niyo sa akin noong unang linggo ko sa bahay na ito. Tiningnan niya ang tinapay nang may halong pandidiri. Ngunit nakita ko ang paglunok niya sa kanyang lalamunan. Ang kanyang hiya ay unti-unti nang dinadaig ng realidad ng kanyang sitwasyon. Dahan-dahan niyang kinuha ang tinapay at sa sandaling magtagpo ang aming mga daliri, naramdaman ko ang kaniyang panlalamig. Ang palasyong buhangin na binuo nila sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng gumuho at wala silang magagawa kundi panoorin ang bawat butil nito na tinatangay ng hangin. Nang tuluyan na silang makaalis, naiwan kaming dalawa ni Elena sa malawak na sala.
Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bintanang kristal, gumagawa ng mga anino sa sahig na tila ba mga guhit ng isang mapa. Inilapag ni Elena ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang Nara. Isadora, tapos na ang inventory ng lumberyard. Halos kalahati ng pondo ay nawala dahil sa mga luho ni Fausto at Clara, pero ang titulo ng lupa ay ligtas na muli sa pangalan mo, sabi ni Elena habang ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Pero may isa pa kaming natuklasan. Ang dami account na ginamit ni Fausto, hindi lang pala si Clara ang may kinalaman doon. May mga transaksyon na nagmumula sa isang kumpanya sa ibang bansa na ang pangalan ay pamilyar sa tatay mo. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang mensaheng natanggap ko kagabi sa pista ay muling bumalik sa aking isipan. Ang katarungan ba ay isang pintuan lamang na kapag binuksan mo ay may mas malalim pang kadiliman sa likod? Anong kumpanya, Elena? Tanong ko. Ang aking tinig ay halos pabulong na lamang. Salgado Holdings, Isadora, ang pamilya Salgado ay ang mahigpit na karibal ng tatay mo noon. Sila ang sinasabing huling-huling nakausap niya bago ang aksidente. Sagot ni Elena nang may seryosong tono. Kung may kinalaman si Fausto sa kanila, ibig sabihin ay matagal na silang nagpaplano na ubusin ang lahat ng mana mo bago mo pa ito malaman. Napahawak ako sa aking dibdib, sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Ang bawat sagot na aking nahahanap ay tila ba isang laso na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Ang pag-ibig ba ni Fausto ay isang sadyang patibong mula pa noong simula? Ang bawat halik at yakap ba niya ay may katapat na halaga sa bawat ektarya ng lupang kinuha nila sa akin? Sa gitna ng aming pag-uusap, ang tunog ng pagpihit ng seradura sa may gate ay nakakuha ng aming atensyon. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng mansyon. Isang lalaking nakasuot ng pormal na tuxedo ang bumaba. Tanga ng isang buke ng mga puting bulaklak at isang liham na may selyo ng ginto. Lumabas ako upang harapin siya. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay puno ng pag-iingat. Inabot niya sa akin ang bulaklak at ang liham nang walang anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula po kay Mr. Salgado, maligayang pagbabalik sa inyong trono, Mrs. Isadora. Inaasahan niya ang inyong pagkikita sa darating na linggo upang pag-usapan ang mga utang na hindi pa nababayaran ng inyong ama, sabi ng lalaki bago siya muling sumakay sa sasakyan at mabilis na lumisan. Binuksan ko ang liham nang may nanginginig na mga kamay. Sa loob nito ay may isang lumang litrato. Isang litrato ng aking ama na may kasamang isang batang lalaki na kamukhang kamukha ni Fausto, ngunit may kakaibang dilim sa kaniyang mga mata. Sa likod ng litrato ay may nakasulat na mga salitang tila ba isang sumpa. Ang katarungan ay may interes, Isadora. Handa ka na bang bayaran ng lahat? Naramdaman ko ang panghihina ng aking mga tuhod. Ang tagumpay ko kagabi ay tila ba isang panandaliang hininga lamang bago ang isang mas malaking bagyo. Sino si Mr. Salgado? At ano ang tunay na papel ni Fausto sa larong ito na tila ba mas malaki pa sa aming pagsasama? Tumingin ako sa itaas, sa asul na kalangitan na unti-unti nang nababalot ng mga itim na ulap. Ang palasyo ko ay gawa sa bato, ngunit nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim nito. Ang laban para sa aking anak at para sa aking sarili ay hindi pa natatapos. Ito ay lalo lamang naging mapanganib. Mama, bakit po umiiyak ang mga mata nyo pero nakangiti ang bibig nyo? Ang mahinang tinig ni Angelica ay tila isang haplos ng anghel na bumura sa lahat ng ingay at gulo sa aking isipan. Nakaupo ako sa tabi ng kaniyang kama sa ospital, habang ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa puting kumot, nagbibigay ng gintong liwanag sa kaniyang maputlang mukha. Hinawakan ko ang kaniyang maliit na kamay, ang kamay na dati ay nanginginig sa hina, ngunit ngayon
ay mayroon ng init ng buhay. Dahil masaya si Mama. Anak, masayang masaya dahil sa wakas. Makakauwi na tayo. Tugon ko habang dahan-dahang hinahawi ang buhok sa kanyang noo. Ang bawat patak ng luha na gumugulong sa aking pisngi ay hindi na galing sa sugat ng kataksilan, kundi sa dalisay na pasasalamat. Ang paglabas namin sa ospital ay tila ba isang paglalakad patungo sa muling pagsilang. Ang amoy ng gamot ay napalitan ng sariwang hangin at ang halimuyak ng mga bulaklak na sampagwita sa labas ng gusali. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan patungo sa aming mansyon, nararamdaman ko ang unti-unting paghilom ng aking pagkatao. Ang bawat kalyo sa aking mga kamay ay tila ba mga medalya ng isang digmaang hinarap ko ng mag-isa. At ngayon, ang kapayapaan ay akin na. Nang makarating kami sa bahay, sinalubong kami ng katahimikang hindi na nakakatakot. Inihanda ko ang paboritong sinigang ni Angelica, ang tunog ng kumukulong sabaw at ang amoy ng sampalok na humahalimuyak sa kusina ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Dito, sa kusinang ito kung saan ako dati ay minaliit, ngayon ay ako ang reyna. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal na malaya ko ng naibibigay ng walang hinihintay na kapalit. Isadora, you look different today. May kakaibang kislap sa mga mata mo. Puna ni Elena, habang pinapanood kaming mag-ina na kumakain. Siguro dahil sa wakas, Elena, hindi ko na kailangang magpanggap. Ang bawat barya na hawak ko ngayon ay alam kong para sa kinabukasan ni Angelica. Sabi ko nang may pinal na tono. Ngunit sa gitna ng aming hapunan, muling pumasok sa aking isipan ang tungkol kay Fausto. Ayon kay Elena, kasalukuyan siyang nasa loob ng selda, naghihintay ng kaniyang paglilitis. Ang kaniyang dating marangyang buhay ay napalitan ng malamig na semento at rehas. Nabalitaan ko ring iniwan na siya ni Clara matapos nitong malaman na wala ng kahit anong ari-arian ang natira sa kanya. Ang karma ay hindi natutulog. Dahan-dahan itong naniningil sa bawat kasinungalingang itinanim niya. Tumayo ako at naglakad patungo sa hardin upang pagmasdan ang mga bituin. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila ba bumubulong ng mga paalala ng nakaraan. Kinuha ko ang liham mula kay Mr. Salgado na itinago ko sa aking bulsa. Ang bawat salita roon ay tila ba isang hamon na hindi ko pwedeng talikuran. Kung ang pamilya ni Fausto ay naging kasangkapan lamang ng isang mas malaking puwersa, kailangan kong malaman kung bakit. Ma'am Isadora, may naghahanap po sa inyo sa labas ng gate. Ang boses ng aming bagong kasambahay ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Sino ang pupunta rito ng ganitong oras? Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gate. Ang bawat yabag ng aking tsinela sa damuhan ay tila ba isang mabigat na ritmo ng kaba. Sa labas ng bakal na pintuan, nakatayo ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng kupas na jacket at may dalang isang lumang bag na gawa sa katad. Sino po sila? Tanong ko. Ang aking tinig ay matatag, ngunit puno ng pag-iingat. Tumingin siya sa akin, at sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente, nakita ko ang kanyang mga mata na puno ng pighati at pagsisisi. Isadora. Ako si Roberto. Ang driver ng tatay mo noong gabing mangyari, ang aksidente. 30 taon kong itinago ang katotohanan dahil sa takot, pero hindi na ako patahimikin ng konsensya ko. Naramdaman ko ang biglang panlalamig ng aking buong katawan. Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. At ang tanging naririnig ko na lamang ay ang malakas na pintig ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Ang aksidente ng aking ama, ang trahedyang bumago sa takbo ng aking buhay, ay hindi pala isang aksidente? Anong ibig niyo pong sabihin? Ang aking boses ay halos pabulong na lamang, tila ba natatakot sa sagot na aking matatanggap. Hindi nawala ng preno ang sasakyan, Isadora, sabi ni Roberto, habang ang kaniyang mga kamay
ay nanginginig sa paghawak sa kanyang bag. May pumutol ng kable at ang taong huling nakita kong lumabas sa garahe niyo bago tayo umalis ay ang tatay ni Fausto kasama si Doña Remedios. Ang mundo ko ay tila muling gumuho sa isang iglap. Ang bawat sakripisyo ko sa pamilyang iyon, ang bawat taon ng aking paglilingkod, ay ginawa ko para sa mga taong pumatay sa aking ama. Isang matinding panginginig ang bumalot sa akin. Isang galit na mas matindi pa sa anumang naramdaman ko noon. Bakit niyo lang ito sinasabi ngayon? Tanong ko. Ang aking mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng matinding poot. Dahil hawak nila ang pamilya ko noon, pero ngayon, wala na akong mawawala. Isadora, narito ang mga ebidensyang kailangan mo. Ang sulat na iniwan ng tatay mo bago siya mamatay na hindi nila nakuha. Inabot niya sa akin ang isang lumang sobre na may mantsa ng dugo at panahon. Hinawakan ko ang sobre nang may nanginginig na mga kamay. Sa gitna ng aking paghilom, isang mas malalim na sugat ang bumukas. Ang landas ng aking paglaya ay hindi pa pala tapos. Ito ay lalo lamang naging madugo at puno ng panganib. Ang bawat hibla ng papel sa aking kamay ay tila ba nagdadala ng bigat ng 30 taon na pananahimik. Hawak ko ang lumang sobre, ang mga mantsa ng tuyong dugo rito ay tila ba mga piping saksi sa isang krimeng pilit ibinaon sa limot. Ang gabi ay malalim na, at ang katahimikan ng mansyon ay tila ba isang malawak na karagatan na naghihintay sa aking paglubog. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang lamig na nagmumula sa katotohanang ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinaglingkuran ko ng may katapatan, ay anak ng mga taong pumatay sa aking ama. Dahan-dahan kong binuksan ang sobre. Ang tunog ng pagpunit ng papel sa katahimikan ay tila ba isang hiyaw ng katarungan. Sa loob nito ay isang liham mula sa aking ama. Ang sulat kamay niya ay nanginginig. Tila ba nagmamadali bago ang kaniyang huling biyahe. Isadora, anak ko, kung binabasa mo ito, marahil ay wala na ako. Huwag kang magtitiwala sa mga salgado, lalo na kay Remedios. Ang akala kong tulong nila ay isang patibong para makuha ang lahat ng lupain natin. Isadora, ang utang na sinasabi nila ay gawa-gawa lamang. Patawarin mo ako kung hindi kita naisama sa aking pagtakas. Manatili kang matatag, aking prinsesa. Naramdaman ko ang pagguho ng aking mundo sa bawat salitang aking binabasa. Ang sakit ay tila ba isang malaking alon na humampas sa aking dibdib. Iniwan akong hindi makahinga. Ang 15 taon ng aking pagsasakripisyo, ang bawat gabing nagtiis ako sa pang-aalipusta ni Doña Remedios, ay ginawa ko para sa pamilyang pumatay sa aking ama. Isang matinding panginginig ang bumalot sa aking mga daliri, at ang aking mga luha ay pumatak sa papel. Humahalo sa mga mantsa ng nakaraan. Kinaumagahan, nagtungo ako sa presinto kung saan nakakulong si Fausto. Hindi ako pumunta roon para makipag-ayos. Pumunta ako para tapusin ang lahat. Ang amoy ng kalawang at luma na semento sa loob ng kulungan ay tila ba sumasalamin sa bulok na pagkatao ng lalaking nasa harap ko ngayon. Nakaupo si Fausto sa likod ng rehas, ang kaniyang buhok ay magulo, ang kaniyang suot na polo ay madumi, at ang kaniyang mukha ay puno ng pighati. Wala na ang makinis at mayabang na Fausto. Ang narito na lamang ay isang anino ng kaniyang dating kasikatan. Isadora, salamat at dumating ka. Please, tulungan mo ako. Hindi ko kayang tumagal dito. Si Mama, kailangan niya ng gamot. Isadora, para sa anak natin, patawarin mo ako. Ang kanyang boses ay gumaralgal. Tila ba isang asong nagmamakaawa. Tumingin ako sa kaniya ng walang anumang emosyon. Ang aking mga mata ay tila ba naging kristal, malamig at matigas. Nandito ako para ibigay ito sa iyo, Fausto, sabi ko
habang ipinapakita ang kopya ng liham ng aking ama sa harap ng rehas. Nakita ko ang panlalaki ng kaniyang mga mata. Ang kaniyang mga labi ay nanginig at ang kaniyang mukha ay naging kasing putla ng pader sa kaniyang likuran. Isadora, hindi ko alam. Hindi ko alam ang ginawa ni na mama. Alam mo man o hindi, nakinabang ka sa bawat sentimong ninakaw nyo mula sa dugo ng tatay ko. Ang aking boses ay malumanay, ngunit may talim, na tila ba isang hibla ng buhok na handang pumutol. Ang kalayaan mo, Fausto, ay may katumbas na halaga. At sa pagkakataong ito, hindi mo na kayang bayaran ang halaga ng aking pagpapatawad. Tumayo ako at inayos ang aking sarili. Ang pakiramdam ng aking mamahaling bestida sa aking balat ay tila ba isang baluti na nagtatanggol sa akin. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay punong-puno ng kalyo mula sa paglalaba ng kaniyang mga damit. Ngayon ay malinis at may hawak na kapangyarihan. Ito ang halaga ng aking kalayaan. Ang pagbitaw sa bawat alaala ng lalaking pumatay sa aking dignidad. Isadora, huwag kang umalis. Please. Si Salgado, kukunin niya ang lahat sa'yo. He is more dangerous than we ever were. Sigaw ni Fausto habang kumakalansing ang rehas sa kaniyang desperadong paghawak. Huminto ako sa may pintuan nang hindi lumingon. Salamat sa babala, Fausto. Pero nakalimutan mo yata, ako ang babaeng nabuhay sa impyerno sa piling niyo sa loob ng 15 taon. Ano pa ang ikatatako ko? Sa isang tulad ni Salgado? Lumabas ako ng presinto ng may matatag na hakbang. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha, nagbibigay ng init na tila ba isang pangako ng bagong umaga. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, ang boses ni Fausto tungkol kay Salgado ay tila ba isang madilim na ulap na dahan-dahang lumalapit. Pagbalik ko sa mansyon, sinalubong ako ni Elena. May dala siyang balita na nagpabilis muli sa tibok ng aking puso. Isadora, may natanggap kaming court order. Si Salgado, isinasampa niya ang pagbawi sa lahat ng properties mo bilang bayad sa sinasabi nilang utang ng tatay mo noon. At ang petsa ng pagdinig ay bukas na. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ang bawat hakbang ko patungo sa katarungan ay tila ba may katapat na panibagong hadlang. Sino ba talaga ang mga Salgado? At bakit tila ba nakatali ang aking kapalaran sa kanila mula pa noong bata ako? Kinuha ko ang litrato ni Salgado na kasama ang aking ama. Sa gitna ng aking galit at takot, napansin ko ang isang bagay na hindi ko nakita noon. Sa leeg ng aking ama, may nakasabit na isang locket. Isang locket na kamukhang-kamukha ng iniwan sa akin ng aking ina bago siya mawala. Isang malaking katanungan ang bumalot sa aking isipan. Ang laban ba na ito ay tungkol lamang sa yaman o may mas malalim pang lihim na kailangang mabuksan tungkol sa aking tunay na pagkakakilanlan? Ang gabi ay muling nagdilim at ang hangin ay naging mas malakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang babaeng nagtatago sa kusina. Ako si Isadora at handa akong harapin ang anumang bagyo upang maprotektahan ang aking anak at ang dangal ng aking ama. Ang bawat luhang pumatak noon ay magiging dagat na lulunod sa lahat ng aking mga kaaway. Ang sikat ng umaga na tumatagos sa bintana ng aking silid ay wala nang dalang bigat o takot. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagising ako na hindi iniisip kung anong ulam ang dapat kong iluto para hindi magalit si Fausto o kung paano ko iiwasan ang matatalas na salita ni Doña Remedios. Ang amoy ng sariwang kape na nanggagaling sa kusina ay humahalimuyak sa hangin. Isang banayad na paalala na ang bahay na ito ay akin na. Isang tahanang puno ng pag-asa sa halip na pangungutya. Tumayo ako at naglakad patungo sa salamin. Hinaplos ko ang aking muka. Wala na ang bakas ng puyat na dulot ng pag-iyak. Ang aking balat ay tila ba nagkaroon ng panibagong sigla?
at ang aking mga mata ay may kislap na hindi kayang burahin ng kahit anong banta. Isinuot ko ang aking formal na puting blazer. Ngayon ang araw ng pagbubukas ng aking bagong kumpanya, ang Isadora's Legacy. Hindi na ito ex-lumberyard na puno ng mantsa ng nakaraan. Ito ay isang negosyong itatayo ko para sa mga kababaihang tulad ko na minsan nang nawalan ng boses. Ma'am Isadora, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na rin po kayo ni Attorney Elena sa korte para sa huling pagdinig bago ang inyong inaugurasyon. Narinig ko ang mahinahong boses ng aking sekretarya mula sa labas ng pinto. Ang tunog ng kaniyang marahang paglakad sa pasilyo ay tila ba isang maayos na ritmo ng isang bagong simula. Bago ako lumabas, binuksan ko ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng aking dresser. Kinuha ko ang locket na nakita ko sa litrato ng aking ama. Sa bawat paghawak ko sa malamig na metal nito, nararamdaman ko ang koneksyon sa aking nakaraan. Ito ang susi sa lahat. Isinuot ko ito sa aking leeg. Nararamdaman ang bigat nito sa aking dibdib. Isang bigat na nagbibigay sa akin ng lakas sa halip na hapdi. Sa loob ng korte, ang katahimikan ay tila ba isang igat na pader na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan. Nakaupo sa kabilang panig si Mr. Salgado. Ang kaniyang muka ay puno ng mga guhit ng karanasan at ang kaniyang mga mata ay tila ba may dalang mga lihim na hindi kayang basahin ng kahit sino. Nang magtagpo ang aming mga paningin, bahagya siyang tumango. Isang kilos na puno ng misteryo at respeto. Your Honor, nais naming ipakita ang katibayan na ang sinasabing utang ng ama ni Mrs. Isadora ay matagal nang nabayaran sa pamamagitan ng isang lihim na kasunduan. Panimula ni Elena, ang kaniyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad. Inilabas niya ang notebook ni Mang Tomas at ang locket na suot ko. Nang makita ni Mr. Salgado ang locket, nakita ko ang panlalaki ng kaniyang mga mata. Ang kaniyang kamay na nakapatong sa lamesa ay dahan-dahang nanginig at ang kaniyang pagiging kalmado ay biglang naglaho. Tumayo siya nang hindi inaasahan na nagdulot ng bulungan sa loob ng korte. Saan mo nakuha ang locket na yan? Ang kaniyang boses ay gumaralgal, tila ba nakakita ng isang multo mula sa kaniyang nakaraan. Ito ay pagmamay-ari ng aking ina na ipinagkatiwala sa aking ama bago siya mawala. Matatag kong tugon. At kung totoo ang mga dokumentong hawak ko, ang locket na ito ang nagpapatunay na ang pamilya Salgado at ang pamilya ko ay hindi magkaaway, kundi magkadugo. Ang bawat tao sa korte ay tila ba hindi makahinga sa narinig. Ang revelasyong yon ay tila ba isang malakas na kulog na bumasag sa lahat ng pag-aakalang binuo ni Fausto at ng kaniyang ina. Lumapit si Mr. Salgado sa akin. Ang kaniyang mga mata ay basa ng luha. Sa harap ng lahat, yumuko siya ng bahagya, isang pagkilala na hindi ko kailanman inasahan mula sa isang taong kinatatakutan ng lahat. Isadora, ikaw ang anak ni Maria, ang aking nawawalang kapatid. Bulong niya. Ang kaniyang tinig ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Naramdaman ko ang pagyanig ng aking buong pagkatao. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta na naranasan ko sa piling ni na Fausto ay nag-ugat sa isang malaking pagkakamali at kasakiman ni na Doña Remedios para ilayo ako sa aking tunay na pamilya. Itinago nila ako, ginawang alipin, upang hindi ko malaman na ako ang tagapagmana ng hindi lamang ng yaman ng aking ama, kundi pati na rin ng bahagi ng imperyo ng mga Salgado. Matapos ang pagdinig, lumabas ako ng korte na tila ba lumulutang sa hangin. Ang tagumpay ay hindi lamang sa usapin ng pera o ari-arian. Ito ay ang pagbawi sa aking tunay na pagkatao. Ang bawat hakbang ko sa labas ng gusali ay puno ng liwanag. Sinalubong ako ni Angelica na may dalang mahigpit na yakap.
Ang kanyang tawa ay tila ba isang himig ng tagumpay na nagpapasigla sa aking puso. Mama, we did it! Wala na pong mananakit sa atin, sabi niya habang nakasandal sa aking balikat. Ngunit sa gitna ng aming kagalakan, isang pamilyar na anino ang namataan ko sa di kalayuan. Si Fausto, nakagarilis lang mula sa pansamantalang kustodya dahil sa kakulangan ng ebidensya sa isang partikular na kaso, ay nakatayo sa tabi ng isang puno. Ang kaniyang suot ay gusot-gusot. Ang kaniyang muka ay puno ng pait. Habang pinapanood kaming mag-ina na masaya sa piling ng mga salgado, hindi ko siya nilapitan. Hindi ko na kailangang magsalita. Ang aking tagumpay ay sapat na para maging pinakamasakit na parusa para sa kanya. Habang sumasakay kami sa aming sasakyan, naramdaman ko ang pag-vibrate muli ng aking telepono. Isang mensahe ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Ang paghihiganti ay matamis, Isadora, pero huwag mong kakalimutan ang mga lihim na baon pa ng iyong ina bago siya lumisan. Ang lakit ay simula pa lamang. Naramdaman ko ang bahagyang panlalamig sa gitna ng init ng araw. Sino pa ang nakakaalam ng tungkol sa aking ina? At anong bagong yugto ang naghihintay sa akin ngayong alam ko na ang aking tunay na pinagmulan? Tiningnan ko ang aking mga kamay. Malinis, matatag, at handang humawak ng panibagong kapalaran. Ang bagong umaga ay dumating na, ngunit tila ba ang tanghali ay may dalang mas matitinding hamon. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng aking bagong gusali ay tila ba isang awit ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang amoy ng sariwang pintura at ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa paligid ay hindi na banyaga sa akin. Sa harap ng pintuang may nakasulat na Isadora's Legacy, huminto ako at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, walang halong usok ng kusina o amoy ng pait ng kahapon. Ang suot kong puting suit ay tila ba isang baluting nagpapakita ng aking muling pagsilang mula sa mga abo ng kataksilan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Malambot na ang mga ito, wala na ang mga kalyo at sugat na dati ay pinagtatawanan ni Fausto at ng kaniyang ina. Ngunit sa ilalim ng kinis ng aking balat, alam kong naroon pa rin ang katatagang nabuo sa loob ng 15 taon ng pagtitiis. Ang mga kamay na ito, na dati ay naglalaban ng maruming damit ng iba, ay ngayon ang may hawak ng panulat na pumipirma sa kinabukasan ng daan-daang manggagawa. Mama, look! Ang ganda po ng office niyo. Parang sa mga movie na pinapanood natin noon. Ang masayang tinig ni Angelica ay tila ba isang musika na nagpapatigil sa mundo. Tumakbo siya sa akin at yumakap sa aking baywang. Ang kaniyang muka ay mapula na, malayo sa maputlang batang nakita ko sa loob ng ICU. Ang kaniyang bawat tawa ay ang aking pinakamalaking tagumpay. Wala nang halaga ang yaman ng mga salgado kung hindi ko makikitang malusog at masaya ang aking anak. Siya ang aking hilaga, ang aking dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa gitna ng unos. Para sa iyo ang lahat ng ito, anak. Para hindi mo na kailangang maranasan ang naramdaman ni Mama. Bulong ko habang hinahalikan ang kaniyang noo. Sa labas ng gusali, matapos ang inaugurasyon, napansin ko ang isang lalaking nakatayo sa di kalayuan, malapit sa basurahan ng kalsada. Suot niya ang isang kupas na t-shirt at maong na puno ng mantsa. Ang kanyang balat ay sunog sa araw, at ang kanyang mga mata ay lubog at walang buhay. Si Fausto. Nagtatrabaho na siya ngayon bilang isang kargador sa palengke, malayo sa marangyang buhay na kaniyang ninakaw noon. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang matinding hiya at pagsisisi na gumuhit sa kaniyang mukha. Nagtangka siyang humakbang palapit, marahil ay para humingi ng tawad o barya. Ngunit tumigil siya nang makita ang kaniyang sariling refleksyon sa makintab kong sasakyan.
Hindi ko siya tiningnan ng may galit. Ang naramdaman ko ay isang uri ng malamig na kawalan ng pakialam. Ang katarungan ay hindi laging nasa loob ng korte. Minsan, ito ay nasa pagitan ng tagumpay ng biktima at ng kahabag-habag na kalagayan ng nagkasala. Ma'am Isadora, kailangan na po nating umalis para sa inyong dinner meeting kasama si Mr. Salgado. Paalala ng aking driver habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Tumango ako at sumakay, hindi na muling lumingon sa anino ng aking nakaraan. Ang sasakyan ay dahan-dahang umandar. Ang tunog ng makina ay tila ba isang banayad na huni sa katahimikan. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ko ang lakit sa aking leeg. Ang mga misteryo tungkol sa aking ina ay dahan-dahan ko nang nabubuo sa tulong ni Mr. Salgado, na ngayon ay tumatayong gabay ko sa mundo ng negosyo. Ang tagumpay ko ay hindi lang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa pagpapatunay na ang isang babaeng itinapon sa basura ay kayang magtayo ng sarili niyang kaharian. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata noon ay naging mga perlas na ngayon ay pinalalamutian ng aking dangal. Habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng lungsod na dumadaloy sa labas ng bintana, naramdaman ko ang isang uri ng katahimikang hindi ko kailanman inakalang makakamtan ko. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Ang Isadora na alipin ay patay na. At ang Isadora na malaya ay handa ng harapin ang anumang bukas. Mama, promise me po, hindi na tayo babalik sa lumang bahay? Tanong ni Angelica habang nakasandal sa aking balikat. Promise anak, mula ngayon, ang tatahakin nating landas ay puro liwanag na lang. Tugon ko ng may pinal na tono. Ngunit sa gitna ng aking kapaayapaan, naalala ko ang huling mensahe sa aking telepono. Ang taong nagpapadala ng mga babala ay hindi pa rin nagpapakita. Sino ba talaga siya? At ano ang kinalaman niya sa huling lihim na itinatago ni Mr. Salgado tungkol sa pagkamatay ng aking ina? Ang laban para sa katarungan ay tila ba isang walang katapusang hagdan, ngunit sa bawat baitang na aking inaakyat, alam kong mas nagiging malapit ako sa buong katotohanan. Ang gabi ay malalim na, at ang bawat bituin sa langit ay tila ba mga mata ng aking ama na nakangiti sa akin mula sa kabilang buhay. Tapos na ang yugto ng paghihirap at sa wakas, ang tagumpay ng isang ina ay ganap na.